Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Daniel Dog Gonzales, isa pong artist. Si Dog po ay biyasa mula sa mga traditional visual art hanggang sa digital art. Sa kasalukuyan po ay kumukuha siya ng degree in Fine Arts, major in Advertising sa TUP Manila. Disclaimer lamang po, ang kahulugan at pamantayan po ng sining ay patuloy na nagbabago. Iba-iba rin po ang pananaw sa sining ng bawat isang artista. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang manlilikha lamang po kami na sinusubukang matuto sa isa't isa. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is the Epic Picture Podcast. Yung unang-unang tanong ko, kadalasan, may onting kabigatan pero magre-relate siya sa lahat ng pag-uusapan natin. So, ang unang-unang tanong is, bilang artist, para sa'yo, what does it mean to be an artist? What does it mean to be an artist? Kahit Filipino naman ang sagot. Sipin ko muna. Oh, sige. Ngayon lang kasi natanong sa akin yan eh. Mm. What does it mean to be an artist? Siguro para sa perspective ko lang. Mm. Kasi bilang artist, to para gumawa ng art na sa tingin mo may pagbabagong magagawa or makakatulong sa iba Gets. or kahit anong impact, basta may impact siya, yun na yun. Totoo. Ayun nga. No? Basta, parang naalala ko kasi dati nung sa art classes namin, ang very raw ng art talaga, dapat desensitizing siya. O yung parang yun nga, may nagiging impact siya na magbibigay ng bagong mundo ba o parang bagong experience dun sa tao. No? Nakakatawa. Ito naman, kung may kikwento mo lang yung pagsisimula mo naman sa art, paano ka nagsimula as an artist? Like, ano yung unang-unang ginawa mong artwork or paano ka naging artist pala? Paano naging? Simula nung elementary pa lang, nagdo-drawing na ako eh. Mahilig ka talaga mag-drawing? Mahilig ako mag-drawing ng kotse. 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 Hanggang ngayon, di ba? Nag-drawing ka pa rin ng kotse, di ba? Live Nakita ko yung mga ano nyo ni Jimbo. Oo. Tapos, ang nangyayari kasi nun, si Vince Santa Maria. Nag-guess ko rin yun. Kapag free time nung LM, tapos or wala yung teacher namin, nalilipat kami ibang room. Tapos yung iba, nakikita nila na marunong ako mag-drawing, gagawin nila, papadrawing din sila kotse, mga ganun, mga anime. Dragon Ball. Tapos, unang commission ko nun, junior high. Sobrang fan siya ng Dragon Ball. Nagpa-drawing siya mga Dragon Ball na sketch. Ilang taong ka ron nung yung may nagpagawa sa yung junior high? 16 ata, 15 years old. Ikaw yung junior high? Akala ko nung elementary ka. Junior high na ako nun. Unang paid na mo yun? 25 pesos isa nun. Isang page. Gets. Pero ikaw, kung maaalala mo lang, ano yung unang-unang artwork na naaalala mong unang ginawa mo ba? Unang artwork? As in nung batang-bata? Batang-bata ka. Like, kunyari, kung sa aming mga musikero, yung unang-unang kantang naaalala kong pinag-aralan o kinanta ko, yung Greatest Love of All. Pero parang ganun. Sa pag-aalala ko, yung alam ko nag-drawing ako ng pinauna ko yung galing sa magazine na Ferrari. Kotse talaga. Tinry ko gayahin. Tapos yun, nagsunod-sunod na. Anong meron sa kotse? Bakit kotse ang nagustuhan mong subject nun? Siguro dahil sa kinalakihan ko lang din. Kasi car guys ba yung mga fam mo? Hindi, yung lolo ko lang. Kasi nagtrabaho siya sa Ramcar. Ano yun? Gumagawa ng kotse. Ganun. Nag-assemble. Tapos nagme-mekaniko rin. Pero hindi ka collector ng mga Hot Wheels dati, mga ganun. Collector. Collector rin hanggang nga. ngayon. Naisip ko, sabi ko, kaya doon ka mapapractice pag nakikita mo talaga yung... Oo. Tawag dito, nabanggit mo nga, bata pa lang
nagdo-drawing ka na. Mm. Tapos ako sa mga nakita ko dati, kadalasan sa mga magagaling na artist o yung mga natural, kadalasan nasa pamilya nila o meron silang mga relatives na artist o magulang nila artist. Mm. Sa inyo ba may artist na sa dugo niyo kumbaga? O ikaw pa lang talaga yung nagsimula? Merong ano, marunong lang, Hmm. marunong. Si tita, yun. Saan? Tsaka Sang tita ko side? kay mama. Oo. Ano siya, pangatlong kapatid. Siya lang marunong mag-drawing eh. Drawing. Mm. Pero sa ibang art, baka meron sa ibang art, wala? Music, Music. si Sino mga Tito, musikero sa inyo? bunso. Bunso naman Bunso sa kasi nanay ng niyo rin? mama. So sa nanay niyo yung artist blood, no? Sa tingin ko, ganun. Oh. Kasi si Tito, ano siya eh, maestro siya sa simbahan eh. Ganun. Mm. Musical director pala. Oo. Mabigat nga. Kadalasan naman ganun eh. Kadalasan pagka yung may artist sa pamilya, hindi naman pare-pareho kadalasan yung art nila. Minsan talaga may musikero, may isang Oo. artist, may visual artist, mayroong isang sculptor, ganun. Mm. Pero pag nasa dugo nga, minsan napapansin ko, yung mga natural, talagang nasa pamilya nila na parang pag may nakita ako sobrang talented na artist, parang automatic pag tinanong ko yung istorya, meron sa lahi nilang Meron, artist oo. talaga. No? Sa akin kasi wala eh. Ah, Sino mga influences mo sa art? Influences. Simula dati. Oh, Sipin. mula dati hanggang ngayon. Simula dati kasi wala eh. Pero ngayon lang nagkakaroon. Oo, sige, ngayon. Ngayon yung mga nasa scene lang din, local artist. Local artist, no? Oo. Sino-sino? Ay, si Blake, shoutout kay Blake. Yan, kasi si Blake, wala sa line niya yung pagiging artist. Ay, line sa school. Oo, pero ang galing niya. Tas gumaling siya na self-taught lang. Ano yun siya? Visual artist din? Visual artist. Digital artist din? Visual. Oh. Trad. Trad? More on Like painting and sculptures, ganun? Sino pa? Baka may iba ka pang influences. Wala eh. Ganun mo. Hindi kasi di naman sa, parang tumitingin lang ako ng mga iba-ibang artist. Tas parang di ko sila na yung idolize ba na Gets. More on, parang tinitignan mo lang din talaga. Tapos ikaw yung bahala sa originality mo, parang yung ganun. art mo. No? Kasi iniwasan ko yung ma-observe yung yung galing Gets. nila. Na magaya mo sila, no? Ganun. Ayos Tawag dito, ito naman, medyo may kabigatang tanong ulit. Kung kanina naitanong ko kung what does it mean to be an artist, ngayon naman, ano ang art para sa'yo? Kasi yung definition ng art na yan, alam ko talaga napaka-komplikado yung definition na yan. Ano ang art? Sipin ka. Sige lang. Para sa akin yung art parang another type of language. Gets. Sige, kahit elaborate mo pa. Language na for communication na visual. Sa iba't ibang way, iba't ibang style. Gets. Oo. Kasi kahit positive or negative yung effect, may communication dun sa art na. Gets. Matanong ko lang kasi yun nga nasabi mo na may na basta it's either negative or positive, basta may epekto may impact. Kasi dati nung ako nga rin medyo may art classes kami. Dati akala ko rin na ang artwork dapat laging may mensahe. Pero may prof ako na nagsabi niya na ang art pwedeng may mensahe, pwedeng wala. Para sa'yo ba? Ayun nga, dapat ba palaging may mensahe ang art o kahit wala? Kahit wala. Kasi depende sa depende dun sa maker, dun sa artist Depende sa artist kung ba't nila ginawa yung art nila, yung piece na yun. Yung piece na yun. Ano ba yung trip nila? Ano ba yung trip nila?
ano ba, trip ba nila magpapansin lang, gusto lang nila maiba, or gusto nila yung may message na pinaparating, parang Mm. poster type na Oo, gano'n. gano'n, oo. Pero yung iba kasi sa parang sa picture, pinint ko 'to kasi Mm. naganda na ako sa kanya, gusto ko siya na ano, or gusto siya makita sa ganitong style, gano'n lang. Mm. Talagang gusto mo lang mag-express, 'no, Oo, tapos gano'n, taga-experimentation lang, 'no? expressionism, mga Oo. gano'n. Tawag dito, kasi 'di ba ang course mo is, tawag dito, fine arts major in advertising, 'di ba? Opo, So, sa fine arts panigurado may meron. traditional art diyan. Tapos sabi mo rin dati na nung bata ka, nagdo-drawing ka na. Hmm. Sa'yo paano ano pinagkaiba ng traditional art sa pag-transition mo naman sa digital Digital art art. naman? Traditional, ano siya, mga Mm. mano-manong gawa na art. Yan, painting, sculpture, yan, Oo, mga yun nga, traditional yan. music. Oh, yun, music, traditional. Ano ba yung transition? Hindi, I mean, para sa'yo Pinagkaiba? paano ano yung pinagkaiba nila sa experience mo dun sa paggawa nung pareho? Hmm, pinagkaiba nila. Malaki yung pinagkaiba nila Mm. Yung sa ano pa lang sa medium na ginagamit. Oo. Yun, laking iba na. Kasi yung digital, di ba? Software, yan. Mm. Mga high-spec na PC. Pinagkaiba nila. Kung sa paggamit ba ng output. Pag digital kasi, more of nagagamit siya sa advertising. At talagang commerce, 'no? Kumbaga mas Mm. commercial siya, mas for commercial purposes nga, kumbaga, Oo. oo, pangnegosyo, Oo, 'no? pang negosyo. Oo. Kadalasan kasi Ah, pagka yung mga traditional art, talagang for art's art sake, talaga, 'no? Oo. oo. Para sa'yo, ano mas gusto mo sa dalawa? Para sa akin. Hmm. Mas mas yung siguro para sa mas kasi yung mas gusto ng parang mas nasa puso ko yung traditional kaysa Hmm. digital. Pero nung dati kasi na-burnout ako sa trad, kaya ako Gano'n. nag-switch sa digital. Tas ngayon parang mas trip ko yung digital kasi bukod sa may kita Mm. dun, mas mabilis yung yung process ng paggawa. Gets, Oo, oo. tsaka mas maraming possibilities Oo, kasi yun nga kasi may 3D digital art na, dun sa oo. digital Kumbaga, so para sa'yo mas madali mas madali talaga yung digital? Oo, mas madali. Oo, Mahirap lang siya aralin, oo. oo. Eto pala, matanong ka lang, anong opinyon mo sa mga purista? Purist Hmm. na sa painting. Hindi, kunyari ako painting ako tapos ganito ang style ko, kunyari, impressionism ta's ito lang talaga. Hmm. O kaya yung mga traditional artist, yung digital arts ano yan, dito na ina-arts yan, bullshit yan, gano'n. Ah, Pero meron ka bang mga hmm. nakakasalumuha na gano'ng tao? Wala pa Wala pa naman, naman. oo. Feeling ko naman kasi yung tunay na artist talaga, open talaga sa lahat ng bagay, Oo, 'no? open talaga. Mm. Unless baka lang sila, gusto lang nila ng pera sa Kasi sa music scene gano'n, may mga purista talaga, na kunyari, sa jazz kami, jazz lang talaga. Pagka okey. blues kami, blues lang talaga. Pero ay wala naman 'yun. Ah, ayun paano yung sabi mo kanina tawag dito, na-burnout ka sa Trad. trad. Hmm. Kung puwede mo pang i-elaborate o ikwento yung panahon na ba't ka na-burnout, anong nangyari, at paano yun naman yung experience mo nung nag-transition ka sa digital? Na-burnout ako sa traditional kasi yun yung panahon na anong tawag dito, nag-pandemic tapos may mga commission pa akong naipit na Hmm. mga portrait. Oo. Yun, tapos parang nafu-frustrate ako, 'di ko
Di ko na matapos, tas Mm. pinilit ko lang. So yun, burnout. Tapos nung nag-digital ka, ano yung unang-unang project ko? Anong unang-unang ginawa mo nun? Unang project ko naman. Nag-switch ako sa digital. Ano yun? Kasi may digital plates kami sa school sa isang subject. Tas gumawa daw ng ng 3D animation. Mm. Nandun yung pangalan. Animation agad, Oo, no? 3D animation agad. Hirap nun. Dami nga nagreklamo nun eh. Dahil Kasi pandemic, mahirap tas nga. walang gamit eh, yung Oo. iba. Ayun nga, ito sa bahay lang kayo gagawa, Oo, sa no? bahay lang. Ay, YouTube lang. Pangit nun. Tas, yun, simula nun, natuwa ako kasi galing. Mm. Daming possibilities dun sa 3D. Oo. Lalo na ngayon, yung AI pa, di ba? Oh, yun lang. Oo. Ikaw, ano palang opinion mo dun sa ng AI art? Sa pag-usbong ng AI art? Para dun sa opinion Mm. to ng namin. Ng community niyo, no? Oo. Para sa amin kasi walang talaga AR art. Hindi siya AI art eh. Dahil? Kasi AI yung gumagawa nun, parang utusan mo lang siya ng Mm. naisip mo. Di mo naman skill yun eh. Mm. Ewan, skill ba yun? Oo. Ayun nga, Diba? well, oo. Prompt lang yun eh. Oo, prompt lang, oo. Utusan mo lang. So, hindi talaga siya legit na art, Hindi no? siya art. AI works. Mm. AI art, hindi. Oo. Pangit, pero di naman siya pangit na pangit. Pero wag naman nilang kine-claim na art. Maganda siya for concepts, ganun. Mm. Kung, kunyari may ini-imagine ka, syempre sa imagination mo, malabo, di ba? Mm. So, yun yung pwedeng tool na Oh, yun nga eh. For concept siya, hindi For concept. Hindi siya para sa inyo, hindi talaga siya art. Oo. Hindi mo siya pwedeng claim na gawa mo. Nagawa mo. Oo. Gets. Oo. Ako yun naman. Parang feeling ko naman, kasi nung ako sinubukan ko rin yung yung Midjourney. Nakaka-amaze talaga kasi sabi ko, shit, talagang kung kahit anong imagine mo talaga kaya niyang gawin. Pero, Limitless eh. ayun nga. Parang akin, so nakita ko siya, mukhang art naman talaga. Like, kasi kung sa akin may impact siya, tapos visually appealing naman. And at the same time, yun nga, medyo talagang imaginative yung nangyayari. Pero, kung nung ginawa ko siya, hindi ko siya na-consider na kahit kung tinagawa ko siya. Yan, ganun. Ganun lang naman. Oo. Pero sa akin kasi parang ang view ko dyan, na parang nag-evolve lang talaga yung mundo ba? Na sa akin lang naman to, syempre hindi naman din ako, unang-una, hindi naman ako visual artist at the same time. Pero para bang nag-evolve lang talaga yung mundo na yung tools na ginagamit natin para sa art, pa-advance na pa-advance. Katulad kunyari, dati na nagpe-painting yung tao, saan ba? Sa kuweba. Anong ginagamit? Mga abo, mga bato, tapos inuukit lang. Tapos, nagkaroon na sila ng pluma, di mas dumali ng onti yung pagdodrawing, nagkaroon na ng paintbrush talaga. Ink. Tapos, nung nagkaroon na ng paintbrush, nagpe-painting na, gagaling na mag-painting ng tao, natuto sila mag-sculpt, mas mahirap yun. Tapos, nung matagal-tagal na panahon na nagpe-painting yung tao, bigla nagkaroon naman ng photography. Feeling ko kasi katulad yung unang-unang photography, sa mata kunyari nung magagaling na painter, para sa kanila yung camera o yung picture, hindi art yun kasi pinindot mo lang eh. Pero ngayon, di ba, nung nagta-transition art na talaga yung photography. So parang nagbabago lang yung tools, pero dahil nga at the same time, kasi kahit sabi pa natin prompt pa siya, ginagamitan mo pa rin siya ng creativity kasi kumbaga, yung mga concepts na yun, iba-ibang concepts yun, na ikaw lang din nakapag-isip nun, ikaw lang din nag-isip mag-combine nun. So parang, yun parang feeling ko, masyado lang siya mabilis na pag-evolve ng art, pero feeling ko darating sa point na marami magta-transition doon at tatanggapin na rin ng tao yun. I mean, sa akin lang naman yun. Pwede Kasi, as tools. pero totoo lang, nakakatakot siyang AI na yan. Nakatakot. Kasi kunyari nga kayo, di ba, tagal nyo mag-aaral, no? Tapos biglang, yan sa tapos,
kami ni Jimbert kasi ito dati kami nag-edit siya nag-edit na itong podcast namin eh. I-edit niya dati isang episode 4 hours. Nung sabi namin, mag-ano na kami, AI na kami, AI tool dito na siya na yung mag-edit nung nung netong video. Siya na yung magka-cut. Boy, yung 4 hours ni Jimbert, 47 seconds natapos. Bilis. Tapos yung itsura niya talaga, nung natapos, parang, Shock eh. ano yun? Wala ba akong silbi? Parang pero, di ba, nakakatawa. Pero, ayun nga. Pero feeling ko kasi, there's no going back na yun. Nandyan na yun. Oo. Parang, kailangan na lang natin mag-adapt. Parang ganun. Good talaga siya as tool. No? Oo, as tool. As tool. Gets. Ito naman. Paano ka naman nagsimula sa paggawa ng mga 3D art? Yung 3D printing ba? 3D printing ba tawag doon? Sa 3D modeling. 3D modeling. For oo. print. Oo, for print. Kailan ba? Ano yun eh? Ang alam ko first commission ko ay ano kaagad eh. Ever since. Mm. Kay Monay. Ano siya? Oo. Si Ever Since, branch siya sa sa car Sa car culture. community, Car oo. community. Tapos may may character siya na pangalan, Yashikat. Mm. Ano siya, pusa na nagkokotse tsaka nagmomoto. Mm. Tapos gusto nila na makapag-release ng toy. Tapos kinonta ko kasi nakita ata nila na nagmo-model ako. Mm. Ano nga yun eh. Di ko pa alam paano yung mga rules para pwede siya i-print. Gets. Basta oo. nag-go lang ako, tapos doon ka na inaaral. Paano rules? Yung yung intellectual property? Mga ganun. Kunyari, kapag minodel mo siya, dapat solid yung loob, hindi yung Gets. model na may Oo. maninipis na part or butas. Oo. Ay, mga ganun. Paano ba yung model na yun? Like, 3D printing talaga? Like, yung may 3D printer ka, tapos gagawin yun? Or parang, ano ba? Paano ba yung proseso mo doon? Hindi ko Ano siya, may software doon, Oo. tapos may 3D space. Oo. Nyari dyan sa computer. Gets. sa Yung computer ikot mo. Oo. Tas, iikot mo lang siya, tapos mag-shape ka dun ng kung anong trip mo. I mean, yung printing process nun. Sa printing process, siya, para talagang piniprint. Oo. Yung gaganon. Oh. May 3D 3D printer ka printer talaga? talaga. Grabe, no? Pero di sa akin sa Sa iba, company. sa iba. oo. Tawag dito, ano naman? Kasi ito, di ba, sa art, napaka-importante ng inspiration. Saan ka naman umuhugot ng inspiration kadalasan? Inspiration. Kung sa sarili kong art, inspiration ko yung kung ano lang yung nagaganap sa sa nangyayari sa akin, ganun. Kunyari, nung nakaraan, nag-sketch ako ng title niya, Lahat Mainit. Lahat mainit. Oo, Sobrang lahat init. mainit. Tas ang sketch ko nun, yung character ko, tas parang apoy yung buhok, tas sobrang bad trip na itsura. Kasi yung araw na yun, dami nangyayari, tas ang init ng panahon, mas bad trip ako. Yan, ganun. True artist talaga. Di ba ganun talagang art eh. Talaga makakapul ka ng inspiration kahit sa anong nangyayari. Oo. Ano pa? Kunyari, mga example pa ng mga art mo na talagang sobrang inspired mo na gawa tapos randomly lang lumabas. Siguro yung yung pinaka-trip kong painting ko, yung Bakunawa. Bakunawa! Bakit? Wala. Bakunawa? Di ba yun yung yung dragon na kinain yung araw? Yung mga buwan. Yung buwan pala. Gets. Bakunawa. Dragon na kumakain ng buwan. Ano ba yan? Wala. Sige. Si kuya naman, dahil pinapaalala. Sige. Sige. Explain. Ano yung sa Bakunawa? Ano nangyari nga ba? Sige, kwento mo. Ano yun? Wala may Baka makarelate ka dito. Sige. Yung Bakunawa na painting,
kinuha ko siya dun sa lyrics na isang kanta na Bakunawa rin yung title. Ang ganun. May Kay kantang Muni Muni. Bakunawa. Hindi ko alam yun. Kay Muni Muni meron. Ay, rap? Hindi, ano siya. Parang soul ba yan? Ganun. Okay. Okay. Search ko yan. Napig yan. Oo. Tapos ang lyrics dun sa huli, balang araw, iluluwarin ng buwan, babalik ang nakaraan. Tapos yung Ganda na linya na yun, ha? yung Ano ulit? balang araw, iluluwarin ng buwan, ay, Oo. babalik ang nakaraan. Okay. Sige. Okay. Oh, sige. Tapos. Tapos yung pinaint ko, gamit yung lyrics na yun, mangingisda siya, na nasa bangka, sa gitna ng dagat. Oo. Tapos, nasa harap niya yung huling buwan. Mm. Tapos nandun na yung Bakunawa. Ang explanation nun, parang, yung buwan kasi yun yung, di ba, symbolism ng hope. Nahobo. Ilaw, liwanag, gabay Mm. ng mangingisda rin, di ba? Tapos yung mangingisda, parang ako yun, yung sarili, or sinong individual. Mm. Tapos parang yung kwento nun, parang, ano ba yung magagawa ko? Parang wala naman na. Tapos makikita mo na lang na maglalaho yung Yung buwan. Yung yung hope. buwan, yung Oo. hope. Ganda. Ay, Jim. Pagka, i-flash natin yung artwork na pinag-uusapan nga dito mamaya. Tawag dito, ito naman. Di ba, syempre, inspiration nga napaka-importante sa ating mga artist. Ah, Pero, kadalasan din, may mga kailangan gawin kahit hindi ka inspired. So, ano naman ang ginagawa mo pagka hindi ka naman inspired? sa design madalas yun eh. Pag kailangan mo gawin. Pag di ako inspired, parang siya, parang para ma-jumpstart ka, May block ka. Yung talagang Oo, walang lumalabas. art block. Oo. Mahirap dun. Ang ginagawa ko, tawag ko sa kanya reset. Reset. Like, Parang, iwas ako doon saglit sa, sa art. Tapos gagawin ko yung pinakamalayong, sa kanya. Nyari, ito, art, painting, and design, visuals. Gagawin ko, tutugtog ako, or magbabike, or gagala. tumutugtog ka? Siyempre, yung mga pangbahay lang. Musikero ka rin pala. Yung mga ganong bagay. O kaya magluluto ako yun. Ayun. Yung magandang reset yun, magluluto ka. Tapos masarap yung pagkain. Pagbalik mo, may May maisip ka inspiration na ka nun. na. Meron nga akong kaibigan na director naman. Ganun din siya. Like, minsan, pagka wala siya maisip, problemado, tapos tatai lang ata siya. Biglang meron na siyang... Yung contrasting na bagay dun sa art. Yung mga ganun. Ito naman, kasi, di ba sa mga artist, uso yung yung mga night owl. Yung parang gabi ang buhay. Okay. Di ba, maraming mga ganun. Ikaw, tuwing kailan ka mas inspired? Pag gabi o umaga? O, kailan ka mas inspired? active yung brain mo? Parang, Mas active ako pag pag gabi tas busog. yung busog talaga yun. Pero pag ngayon kasi kailangan kong may mga ginagawa sa araw eh. Oo. Ginagawa ko, gigising na lang ako ng maaga. Parang yung routine ko, maaga tulog ko, tas morning, luto. Tapos doon ako gagawa ng art sa bago magtanghali. Ito rin ang napansin ko. Kasi sa mga kwento din na naririnig ko. Tsaka ako, bilang ako, di ba, into art din ako, tsaka musikero ako. Mahilig din ako magluto. Lagi mo, ba't kaya gano'n? Parang ang dami ko kilalang artist na magaling din magluto. Para sa'yo, may relationship ba yun? Siguro isa dun kasi yung pagluluto, art din Art yun eh. nga rin talaga siya. Totoo yun. Parang pare-pareho iba't ibang elements, pinagsasama-sama mo, tapos gumagawa ka ng something. Oo. Isang output. Tawag dito. Ano naman yung proudest work mo? Ano yung pinakagusto mo sa lahat ng ginawa mo? Proudest work. Ilabas mo rin mamaya, Jimbert. Proudest work?
Yung ano, yung proudest work ko yung ano, yung character ko. Character mo. Blue na name. Yung mask. Ah, yung mask. Ay, ito ba Oo. yun? Ito ba siya? Yan, nandyan. Ay. Binigyan niya ako ng watermark niya. Napakaangas nga nito. So, Yung sige, mask explain niyan. mo kung ano to at ano yung inspiration nito. Ano yung ibig sabihin niya? Yung mask na yan, ang original kasi niyan, Hmm. ano siya, yung mga unang gawa ko dyan, plain lang yung mask, walang reaction. Wow. Tas ano, palaging nakaganon yung kilay. Yung malungkot na itsura. Tas sa likod nun, may makikita ka laging ano, yan yung mukha niya. May makikita kang onti sa mukha. Doon, andun yung reaction, yung tunay na Yung reaction tunay ng na reaction character. niya, oo. Kunyari, ano, nung Halloween, ang ginawa ko nun, plain lang yung mask nun, tas kulay white. Pero yung katawan niya, tas yung mukha niya, ano, pang Halloween talaga na may reaction na ano. Ganyan. Tas yung bibig, yung, paano ba yung pagka-compose dun sa bibig, kung galit ba, nakangiti. Nandun lang yung reaction sa likod lagi ng mask. Kung ano yung silbi ng mask, ganun din siya. Kumbaga binaliktad mo siya, no? Mas expressive yung mask tapos yung yung loob parang laging mystery kung ano Ngayon, talaga. ngayon. Oo. Ito sige, akong explain mo. Ano ibig sabihin na may sumusuka yung mata? Ayan, ano yun, inspired siya sa character sa ano eh. Ano yung Garbage Pail Kids? Lumang ano hindi siya, ako bubble familiar, gum na may mga illustrations. Top. Ayun. Nakita ko lang na ano, yung angas nung illustration na to, parang kakaiba. Yun lang. Ginawa Pero ko lang. sa'yo, nagre-resonate yung personality o yung experience mo dito sa watermark na to. Ito ba yung watermark mo? Hindi yan yung original na ano, Oo. form niya eh. Okay. Kasi parang ito ito sa... nag-iiba-iba to. Iba-iba yan. Gets. Iba-ibang variation. Oo nga, character nga, gets parang, oo. Kunyari, ito kasi, ito, very, akin, sa view ko very sad and negative yung vibe. Anong inspiration mo dito? Sa mismong artwork na to? Inspiration ka dyan. Ano lang to eh. Basta pinagmukha ko siyang nag-golf. Ay, nag-golf ba yan? Oh. Yung outfit niya. Gets, oo. Yung outfit niya parang yung sa mga nag-golf. Ang nun, mayaman siya. Tapos parang, yun lang. Napunta siya sa, parang ayaw niya nung nasaan siya. Ganun, Kumbaga, taong on a surface level, mukha naman mayaman, so dapat masaya siya. Pero deep inside, hindi naman talaga. parang lost. Oo. Na. Ganda nun. Ito naman kasi alam ko, lalo na hindi lang naman ata sa Pilipinas, sa buong mundo naman ata, di ba? Parang yung notion ba na yung mga sa art, wala masyadong pera at wala masyadong opportunities. Para sa'yo, ano naman yung common struggles ba ng isang Pinoy artist? Common struggle. Common struggle yung limited yung na-avail na kagamitan. Gets. Dahil? Bukod sa ay major reason kasi mahal eh. Mahal, oo. Totoo. Kadalasan ng mga creative na tao, mga artist. At pinanganak silang may skill, talent. Pero di kasi lahat may pera para Totoo yan, mag-pursue. Kaya ang ginagawa nila, lumilipat sila ng ibang path. Ibang linya. Totoo yun. Tapos, yun, yung mga nakapaligid din sa sa mga ganong artist. Sa environment nila. Kasi, kung yung tao sa paligid nila, hindi supportive dun sa sa path na yun. Wala na yun, down na yun. Totoo.
Pero, ang ano ko rin din dyan, siguro, kung talagang tiwala ka sa ginagawa mo at mahal na mahal mo, Oo. kahit wala pa nagtitiwala sa'yo, parang kung ikaw nagtitiwala ka na sa sarili mo, iba na yung power nun eh. Yun Yun pala, oo. ba't nga despite sa struggles, pinili mo pa rin mag full-time artist? Yun. Isa pa kasing dahilan sa iba, may skill sila pero wala silang passion Gets. dun sa path na yun. Ako kasi, matigas ulo ko eh. Trip na trip ko yung mag-drawing eh. Nakakatawa eh. Parang, yun, nagugulat na lang din ako siguro na sinuportahan ako ng nanay ko sa pag-art. Pero dati kasi nung At saka senior, nasa dugo niya yung artist eh, di ba? pero si mama kasi teacher yun eh. Ewan ko what eh. Pero nung senior high kasi, parang nag-safety ako na na course. Siya, automotive. Para kahit di mag-work yung sa art, yun, may patutungan ako. Tapos, nag-ano ng TESDA, yan. Galing. Tsaka, pero at the same time, ang ganda kasi ginawa mo yun, nag-plan B ka, pero at the same time, tinuloy mo pa rin yung plan A mo. And maganda, natuloy-tuloy mo talaga. Tsaka, pero hindi ka pa tapos ng college, no? Di pa. Isipin mo, hindi pa siya tapos, pero, kumbaga, pinagkakakitawan na, di ba? Medyo. Paano ba, pagka lalo pang, pagka graduate at lahat-lahat na, no? Ay, sure na yun sana. Ito, kasi, di ba, common notion yung mga, yung the troubled artist ba? Ano? Yung sikat na notion ng troubled artist. 'Di ba I mean sa buong mundo kahit alam natin 'yan, yung parang sila Van Gogh. 'Di ba? Siya medyo may mental illness siya tapos nagpakamatay siya, 'di ba? Tapos sila Kurt Cobain, tapos kilala mo si David Cho, yung artist na graffiti artist ganun. Basta parang 'di ba alam natin 'yun yung mga malulungkot na artist. Kasi 'di ba ang mga artist kaya rin naman tayo nakakapag-create dahil nakakahugot nga tayo sa mga malalalim na part ng sarili natin eh. No? Yung in touch tayo sa emotions natin at the same time highly sensitive tayo. And isa rin sa mga nakita ko sa mga artist is meron silang kadalasan na pinaguhugutang trauma. Na yung trauma nung kabataan. Ako, kunyari, ako yung nabully ako ng bata. So, tapos yun nga, wala akong nanay. So, feeling ko lungkot-lungkot ng pagkabata ko dati. So, parang, kaya yung pinakaano ko rin sa pagkanta is yung soul. And yung soul na yun, kaya ako emotional kumanta dahil hinuhugot ko nga dun sa parang feeling ko dati yung lungkot-lungkot ng buhay ko parang gano'n. So, ikaw ba? Meron ka bang gano'n na parang yun nga, parang childhood trauma o childhood experience ba o parang ganong state kung bakit ka naging artist o sa tingin mong nakakapag-contribute kung bakit ka magaling sa artistry mo ngayon? Childhood lang wala. Kahit di naman childhood, basta trauma. Trauma sa Trauma sa babae. Trauma sa babae. Pwede naman na. Pero para sa akin kasi ngayon, mababaw na lang Pero pag nandun kasi, para sa'yo talaga di mababaw yun. Oo, Hindi mababaw yun sa totoo lang. Diyos ko. Sa dinami-daming artist kilala ko, lahat yan, puro yan. Number one na trauma. Kadalasan, no? Hindi kasi yan naman talaga tayo. Diyan tayo pinaka-vulnerable sa romance. Talagang, kahit sinong tao naman. like, ano ba? Like, matinding Oo, matindi. Naloko ka, Tsaka naloko ka, bata ganun. pa. Naloko ka. Naloko ba? Naloko ko na. Pang. Oo. Ganyan talaga. Pinapagaling lang tayo. Ayan, face. Ayun nga. So, ikaw ba? Iko-consider mo ba yung sarili mo as a highly sensitive person din? Highly sensitive person. Dati, oo. Ngayon hindi na. Medyo, siguro. Depende sa mood. Pero madalas hindi kasi parang tamad na ako maging, parang wala na. Naging manhid na lang, gano'n. Ganun? Nasanay. Kaya sa akin, di pa rin nangyayari yung. Pero, Uy. well,
Hindi naman, tsaka ayoko rin naman. I mean, na-enjoy ko naman din yung emotions ko kahit papaano. Kasi ako naman, kahit minsan pagka negative, dinadamdam ko talaga. Pero pag masaya naman ako, damdam na damdam ko rin. Kahit ano naman, sinusulit na lang. Oo. Ah, ano pang ibang mga activities mo aside sa art naman? Ano pa yung mga ibang hilig mo naman? Side sa art. Dati, bike. Oo nga, bike. Bike. Oh, kayo nila Gear. Jimboy, di ba? Ayan, Kaya- magka-group kami sa Pussy Oo. Pix. Fixie, no? Oh, Ba't fixie natin po? Napakadelikado nun. nahahatak lang ako dun eh. Peer pressure. Pero, Sino? Si kasi, Jimboy, tambiyay mo. Ay, hindi naman. Doon na kami nag-meet. No? Hmm. Pero kasi, feeling ko thrilling siya eh. Thrilling talaga. Adrenaline Oo, yun. tsaka wala pa masyadong may alam nun. Parang di madali manakaw. Burara pa naman ako dati. Para hindi manakaw, nirich mo yung buhay mo, no? Pero, Pero, mura kasi. na ano ka ba? May aksidente ka na sa fixie? Aksidente sa fix. Mukhang wala. Meron. Ano yun? Pag traffic kasi, di ba, syempre, singit ka sa gitna ka ng highway. Tapos nakatigil yung mga kotse. Mm. Wala namang, doon, crossing or tawiran. Dire-diretso lang ako. Biglang may tatawid na motor. Di ka na ang bilis ko kasi. Tapos parang nabagalan ko lang. Mm. Ang nangyari, nandyan na yung motor. Tapos nakatingin sa akin, huminto doon. Oh. Gumanyan ako dahan-dahan po. Ayari sa'yo, injury ka. Wala naman. Muntik ko lang mahalikan yung driver. Lolo yun. At least nakakatawa, hindi Oo. tragic, no? Sa akin pa nagalit. Hindi daw ako nagbabagal. Ikaw nga, di ka tumatawid sa tama eh. Ano pa? Ano pa ang ibang mga hobbies mo? Hobbies. Tutti scoots. Tutti scooter. Mga two-stroke na scooter. Ganun yung audio. Mga maliliit na scooter na maingay Ano, na usok. Nag-ano ka? Nag-assemble ka? Ganun? Nagbinibenta mo rin? Lang. Ikaw lang sa'yo? Project ba? Project. Oh. Pero naaral-aral ko na rin yung pagbuo. Oh. Ay nga, parang kaya meron sa IT at motor. Parang dami ko kilalang artist na may lig sa motor. Simula kay Bob Dylan yan eh. Alam ko si Bob Dylan, ganun eh. Kilala mo ba si Bob Dylan? Yung musikero na... Oo, siya. Lumang, okay. lumang artist siya, parang, ang alam ko, siya sa mga unang sumikat na artist na nakamotor. Tapos ngayon, parang halos lahat na kilala kong artist, nagbumotor. So, sa rap din, sa hip-hop, marami rin. Marami rin mga motor, oh. Si Tupac nga may picture na nakatutis ko siya. Ganun. Angas eh. Ay, ikaw pala, sa music, anong mga musik, anong mga tugtugan ng tinutugtog at mga trip mong sound tripin? Ano mga tinatugtog mo? Hindi ko alam tawag eh. Pero parang, siya eh. Pangharana siya eh. Gets. Ganun. Mga... Or tsaka yung mga sad songs. Oo. Gumawa pa ako nun dati. Highly Sobrang, sensitive ka rin eh. Di mo namin eh. dati pa yun, junior high. Lover boy. Dagan na ako eh. Lover boy nga tawag sa akin itong mga to eh, sa Pussy Pix. Parang naman, parang lahat ata ng artist na kilala ko, lover boy talaga. Gets. May artwork pala ako na Una kasi nun, may artwork ako. Naka-Dom yun, Dominic ba to? Yung artwork na yun, yung character ko dun, pa siya? Aso yung ulo. Mm. Tapos naka-pixie siya. Tapos yung sa harap niya, sa bars, nandun nakaangkas yung babae. Mm. Tapos girlfriend mo yun. Hindi, wala pang Ay, girlfriend okay. nun. Parang minamanifest ko yun. Dati. Oo. Tapos nangyari naman. Nangyari. Tapos di ko na inulit eh. Ay, naku, may ganun. Pero talaga. para sa akin, iconic yung artwork na yun. Lessons lang yan. Tsaka naman, nakagawa ka naman ng iconic na artwork kahit sinaktan ka niya eventually. True. Ano naman? Sino naman ang mga heroes mo sa buhay? Not necessarily sa art, pero sino yung heroes Sa buhay mo? mismo. Oo. Heroes. Una si Mama. Mama talaga. Siya lang nandyan eh. Wala naman. Wala kang dad. Oo. Sa makabilang bahay yan eh. Ganun. Di ko rin kinalaki yan eh. Ayun, actually, marami ring artist na gano'n. Yun din yung tanong ko rin sana eh, na doon din nga yung mga childhood trauma na
Maaaring kasi ang dami ko nga rin talagang kilala mga artist na may gano'n na it's either ako lumaki ako wala akong nanay, eh. Tapos yun nga rin, Ayun, ganun. baka matanong ko lang, ikaw kamusta naman ang experience ng isang lalaki na lumaki ng walang father figure? Sa akin, kasi di ko kasi hinanap yung magkaroon ng tatay. Kasi hindi ko naman siya di ko siya nabutan Hindi eh. mo talaga siya na-meet? Oo, di ko siya Oo. na-meet. Pero na-meet ko lang siya ng mga mid-age Na-meet mo na na. siya eventually, oo. Pero yun, okay lang kasi si mama, tas may lolo't lola, tas yung mga kapatid niya, mga naman. Pinagpapasapasan ako ng bata eh. Oo. Kaya okay din. Parang wala lang sa akin. Gano'n. Hindi mo Oo. siya ngayon yung tumatanda ka na, ako kasi nung na-realize ko yun, na ang dami palang nasa ugali ko na feeling ko kung may nanay ako, baka mas better yung ugali ko, mas better 'tong kinalakihan ko 'to. Ikaw ba may gano'n ka? Wala ka na-realize na gano'n na Meron, pero di sa gali. Parang dun sa kung ano meron ako ngayon. gets? Kunyari yung kasi yung mga kabatch ko lahat may lisensya na eh. Oo. Kasi syempre alagang tatay. Naturuan tsaka Naturuan. gets, oo. Tas, ako walang tatay. Wala akong kasama maglakad ng lisensya. Parang ganong bagay Marami ba? talagang gano'n, Oo. oo. Kung naalala ko, pag bata ako, puta yung pawis na pawis kayo, maglalaro kayo sa school. Di ba yung may mga nanay na nag-aabang sa nag-aabang doon. Tapos pagka pawis na pawis sila, pupunasan sila ng pawis, tapos sikasuhin. Tapos ako, nandun ako sa tabi, nakatingin lang ako sa kanila dun. Well, oo. Pero, at least, di ba? Kinaya mo pa rin kahit wala sila dyan. Kaya natin. Oo. Ito naman, ano naman may ipapayo mo sa mga batang artist Batang artist. para ma-pursue talaga nila yung passion nila? Message ko sa kanila, kung marinig man nila to, siguro iwasan nilang, kunyari, kung sa financially kasi wala akong matutulong eh. Hindi lang naman yun ang importante sa buhay, sa totoo lang. Sana. Sipin mo nga si Van Gogh, di ba? Si Van Yun Gogh, nga di ba? eh. Wala siyang parang isang artwork lang ata na benta niya o less than 10 lang yung nabenta niya mula nung buong buhay niya. Pero biglang years later, hundreds of years later, bigla na lang Nag-boom. isa siya sa pinaka-greatest artist sa buong mundo, di ba? I mean, so, hindi importante financial, I mean. Ang tips ko sa kanila, piliin nila yung mga makakasama nila. Totoo. Kung gusto nila, kung passion talaga nila yung art, tinuloy-tuloy nila. Ay para matuloy-tuloy nila, sumama sila dun sa mga mga artist din, mga tao. Kusan para healthy yung environment, healthy yung isip nila, yung payapa, para magawa rin sila lalo. Totoo. Parang kasi kayo nun eh. Ang tawag doon? Jumpstart kayo eh. Magkakaiba kayo eh. Totoo yun. Ano naman, yun nga, kung sino yung mga specific na tao naman sa paligid mo, yung nakatulong sa'yo sa pagiging artist mo, yan? Sa pagiging artist. Marami. Sige, oo. Lahat kasi ng yung mga nakasama ko eh. unang papasok sa utak mo, yung mga para talagang alam mong inimpak ka talaga. Kung babase ko sa timeline, una si tita. Kasi, dati siya gumagawa ng project ko pag may drawing. Naawa ko sa kanya. May trabaho din kasi. Inaral ko mag-drawing. Uy, laki impact nun. Oo, laki impact nun. Tapos, sumunod, yung mga naging kaklase ko. Kasi nagpapagawa sila? Oo, nagpapagawa sila. Kasi, nakakatuwa kasi, natutuwa sila dun sa trip ko lang gawin. Yun ang sa totoo lang, sa pagiging artist, yun yung bagay na hindi rin matutumbasan ng pera, no? Kaya rin talagang ang daming artist na ginagawa nila ng ginagawa
yung art nila kahit wala masyadong monetary rewards. Yung ma-appreciate ka, no? Oo. Yung, Laking bagay oo, na. yung alam mong ginawa mo, ganda naman yan. No? Yun, simpleng salita lang, Oo. pero laking impact Ay, nun droga sa yun, sa artist, no? totoo lang, droga. Nakaka-addict yan. Ano naman yung mga future goals mo pa in regard sa artistry mo or sa pagiging artist mo? Future goals, madami akong Sige, pangarap isa-isahin mo eh. para mangyari lahat. Mas maganda sinasabi yan. Sa traditional art, ang gusto ko sa ang tina-target ko makapag-exhibit. Mm. Tas, Oh. pinapangarap ko makapag-Japan na libre nang dahil lang sa exhibit. Mm. Yung mga ganung Ako nga pala, ito, ba't Japan? Bakit Japan nang naisip mo? Kasi ako rin, favorite country ko yung Japan. JDM. JDM dahil sa car. JDM. Hindi, dalawa kasi, una, yung art scene kasi doon malago Oh, eh. yun nga eh. Totoo, Sila matindi parang, ang art scene. sila yung center ng art eh. Tas yun, JDM cars. Yun na yun. Totoo. Ang dami talagang kasi kahit yung history ng Japan, kahit yung kultura nila, Iba sobrang talaga. iba. Sobra talagang pang-art talaga. Sige. Nag-graffiti ka rin? Graffiti. Pero character? Mm. Graffiti As in, character. nag-graffiti ka, traditional graffiti or parang... Trad. Oo. Hindi, I mean, traditional graffiti, like, lumalabas ka talaga para mag-graffiti or parang, yung, kumbaga, style na lang, pero kumbaga, hindi na yung culture ng, hindi na yung... Dati, lagi talaga akong sumasama sa mga graffiti event. Kaso Hindi, pero hindi kayo yung tataging, yung mga gano'n. Ay, slaps. Bawal yan. Bawal ba yun? Hindi, okay lang naman sabihin yun eh. Pass naman eh. Hindi, Tsaka lahat naman doon nagsimula eh. Dati, si BJ. Yan, si Bicos. Si BJ Bicos. Casillano. Tropa mo rin si Bicos. Magkaklase kami ng junior high. Rapper. Yung si BMW, di ba? Oo. Junior high. May mga natutuwa kami doon sa mga street art. Ay, hindi sila street artist. Graffiti artist. Mga medyo kabatch din namin. Na active. Tapos, nagkakabutan ng stickers. Nalaman namin yung sticker slap, tsaka tagging. Ginawa namin. Punta kami Divisoria. Tapos lakad kami hanggang recto. Slap lang kami ng slap na sticker. Ganun Kasama yung trip. part of the culture yun eh. No? Yung, kasi sa amin naman, pinag-aralan din namin yan eh, na yung graffiti. Parang klase rin ng rebellion ba sa society? Yun mismo. Parang nagsimula siya as na pag anti-capitalism or parang anti-structure. So parang akin, hindi ko naman nakikita yung graffiti as basta gumagawa lang ng nagkakalat lang kayo dyan tapos nanggugulo lang. Hindi naman gano'n. Pero syempre may ganong depende na lang sa ganda eh. Feeling ko depende sa ganda eh. Pero ang alam ko, marami nagsimula sa graffiti talaga na traditional na nagtataging talaga. Ayun nga, ano pa yung mga future goals mo pa? Diba? Ayun, sa Japan. Exhibit. Oo. Toy. Makapag-release ng toy. Toy. Like, sige, elaborate. So, makapag-release ng sarili kong art toy, yung character ko. Yung character mo ito. Oo. Ano ba yung mga kailangang steps para magawa mo yun? Sikat ka. Oo. Pero sa production, like... Sa production, wala naman problema. Ang lang, pera din eh. Makati din kasi pag-produce eh. Tsaka kung di ka kasi sikat, di rin mabibenta. Ganon. Yung mga... Yung goals mo pa. O sige, ano pa? Gusto ko ngayon gusto ko muna ma-XP yung makapasok na ulit sa advertising company. Parang gusto ko ma-XP yung industry. Kasi gusto ko rin ma-handle lahat malaman kung ano yung mga iba't ibang galaw sa art design industry. Sa art design naman, kumbaga sa commerce side naman. No? Para lahat alam. Nakakatuwa na kasi sa'yo, kahit papano, kumbaga may realistic view ka sa art eh. Na kahit traditional artist ka talaga and passionate ka dyan sa ginagawa mo, inatitignan mo pa rin yung side ng
ng ano naman, yung yun sa advertising o Oo. yung pangkanin ba na klase ng art, Pangkanin. pangklase ng kanin. Kasi importante talaga yun eh. Kasi Oo. mayroon paging artist kung di ka nakakakain eh. Oo. Oo. Ito rin, parang ako, sobrang passionate ko sa music. Dati, nag-full-time musician talaga ako eh. Fresh graduate ako. Sipo mo, fresh graduate ka from Lasal, tas bigla kang nag-full-time musician, tas ang sahod mo per night, 750 pesos. Talagang ramdam na ramdam ko nun, ang hirap pala maging musikero. Mahirap eh. Kaya rin, napunta naman ako sa pagbi-business na kasi nga, yun naman din talaga yung gusto ko. And at the same time ngayon, parang nagkaroon din ako dahil sa pagbi-business. Nakakapag-produce na ako ng kanta na dati kumakanta lang ako sa bar, ngayon nakakapagsulat din, nakakapag-produce na ako ng kanta dahil din nag-business ako. Kumbaga nasustento kahit papaano. So parang yun din, mapapayo ko rin sa ibang mga artist dyan. Try nyo rin gumawa ng pera kasi mas magagawa nyo yung art nyo mas may freedom kung marunong din kayo gumawa ng pera. At panigurado, kung may creativity kayo, dahil artist kayo, panigurado may creativity rin kayo para gumawa ng pera. Parang ganun. Totoo. Ito naman, at patapos na rin tayo, last question na. Bilang artist, sa paanong paraan mo naman gustong maalala ng mga tao? Bilang artist, maalala. Parang, di ko kasi naisip. O wala ka yun. lang pake. Pwede yun eh. Ano lang, Depende yun sa gusto. gusto ko lang maalala kung paano nila ako nakasama. Ganun. Ah, Hindi na importante kung ano yung mga ginawa mo. Mas importante kung sino ka sa tao. No? Ay, nakakatuwa yun, naman. ganun. Oo. Hindi ko naisip yun eh. Like, kung paano kanila nakasama, anong pagkatao ba yan? Hindi ko alam sa kanila eh. Basta ako na yun. Kung paano kanila maalala, yun na yun. Yun na yun. Ang saya naman nung ganung view. No? Kasi marami mga tao dyan na talagang, siyempre, iniisip din kung ano ba may iwan nila or ano bang ano nila. I mean, pero wala naman yan. Depende naman talaga sa kagustuhan mo yan. Pero ikaw, hindi mo naisip yan, yung may gusto kang iwan na legacy or pangalan or para bang magmarka ba sa history? Siguro yung kung paano lang yung art style na na-produce ko, yun na yung maalala nila. Ay, si Dog to yung ganun. Oo. Ganun, okay na yan. Ay, gawin mo na ng gawin. Tsaka, huwag mo kakalimutan yung goals mo talaga. Oo. Tsaka, ang ano naman talaga, kung gagawin mo ng gagawin, araw-araw mong gagawin, o consistent mong gagawin, posible namang hindi ka gumaling at pag hindi ka gumaling, pag gumaling ka, posible hindi ka naman ma-recognize. Yun naman talaga yun. Pero yun nga, kailangan talaga. At ito kasi nakita ko sa art, very tight competition. Na para, kailangan talaga maging top of the top ka. Kaya, ayun nga, tayo kung excellence talaga. Yun, Totoo. Okay, bro, maraming salamat sa interview. thank you rin po. Nakakatawa, ang ganda naman. Ha? Ayun nga pala, may mga gusto ka bang pasalamatan? At saka may mga gusto ka ba i-plug? Madami. Sige, game. Shoutout sa mga prop ko sa TUP, mga classmate ko, mga nagtitihis, good luck. Tsaka kay DC Garage, Bless Up, 87, Pussyfix, ano ba, 10C, Brotherhood ko yan. Tsaka yung page mo, ano pala yung page mo? Saan ka nila makikita? like nyo check nyo yung page ko sa Facebook, Dog Do Only Good, at sa IG, Dog Do Only Good din. Ano pala, sige, ma-explain mo lang. Ano ibig sabihin the only good? Yung dog kasi, history sige. of dog. Sige. Yung dog kasi, naging nickname ko lang siya kasi dati. Dahil sa babae, Dahil? natripan lang ako tawagin na dog kasi kumukha ko doon aso nila. Sira ulo yun. Tapos aso, grabe naman yun. Sabi ko, Tapos na-inlove ka sa kanya. hindi. Sabi ko, ang cute nun. Sabi niya, hindi, pagkalbo kasi. Tapos yun, tinawag na akong, sarasar lang dog. dog na. Nakasanayan ko. Lawlaw din kasi pisngi ko ng dati. Mataba pa ako. Parang bulldog. Bulldog. Nakakatawa, in-embrace mo, no? Oo. Wala na, yun nandun eh. Hindi, yun naman ang talagang the best way na pag sa pang-trip ng iba Talagang sakya mo lang. Oo. Yun.
Oo. Evolution. At tawag dito, yung nabanggit mo kanina, nagtitesis. Ikaw ba nagtitesis ka na rin? Hindi pa. Hindi pa. Di Okay. pa. Tatanong ko sana kung anong thesis. Wala pa. Okay. Sige, baka wala ka na papasalamatan. Okay Wala na. na, wala Later. na. Bro, maraming salamat. Thank you rin po. Okay. Ayos.